kakaibang bibingka sa Laguna, gawa sa bugok na itlog? Mga kapatid, ngayon naman pupunta tayo sa Laguna para usisain ang kanilang tradisyonal na kakanin. Nabalitaan ko kasi na sa Santa Cruz pala ay may kakaibang bibingka na gawa sa bugok na itlog ng itik. Paano nga ba nangyari yon? At ang pinakamahalagang tanong, ano kaya ang lasa nito? Tara, subukan natin ang bibingkang abnoy. Sa palengke ng bayan ng Santa Cruz, maraming nagbebenta ng iba't ibang klase ng kakanin. Pero may isang tindera rito na 7 dekada nang nagbebenta ng kakaibang bersyon ng bibingka. Yan ang 83 taong gulang na si Lola Mercy Simeon Sepe. Ayon kay Lola Mercy, 7 taong gulang pa lang siya nang matutong magluto at magtinda ng pinagmamalaking bibingkang abnoy ng Santa Cruz, Laguna. Mula maliit pa ako to, nagtitinda na kami ng bibingka. Yan ang binuhay sa amin ng nanay ko. Yan pa ang binuhay ko sa mga anak ko. Tinawag itong bibingkang abnoy dahil sa kakaibang katangian ng itlog na gamit dito. Ang itlog ng itik na walang similya at yung medyo sira o pabulok na. Nung araw kasi, yung bugok na itlog, hindi pinapansin yan, tinatapon lang yan. May isang nag-ari mo ha, maayulam dahil na sarapan. Doon na nagsimula magbenta. Nung araw, wala pang ang bayad dyan. Pinamimigay sa balutan. Siyempre, nakikinabang ng mga tao, ayun, pinagbibili na nila yun. Pagdating ko pa lang sa palengke, tanaw ko na ang mga taong nagkukumpulan sa isang sulok. At yun na nga ang maliit na pwesto ni Lola Mercy. Pero bakit nga ba kahit bugok na, pinabalik-balikan pa rin ito ng mga taga-Laguna? Masarap siya, tama ang timpla. Yung amoy niya pati, hindi gaanong matapang yung amoy. Suka nila, masarap din. Lagi po ba kayo bumibili dito kay Nanay Mercy? Opo, araw-araw po. Sobrang sarap po, lalo-lalo na pag nilagyan ng suka. Siyempre masarap. Masarap kumpara sa iba. Dito talaga sa Santa Cruz, ang bibingka dito puro. Hindi kagaya sa ibang lugar na harina. Pero iba-iba sila ng style ng pagluluto. Hindi po kasi yung sobrang, yung maamoy, yung hindi katulad dun sa iba. Hindi siya masyadong maalam. Na-try mo na rin ba yung sa Yes, iba? po. Kung ikukumpara mo, ano kaya yung kakaiba sa lasa nung kay Nanay Mercy? Dito po talaga parang pure na egg full. Marami pong egg na ginagamit. Malasa po talaga. At syempre, di tayo magpapahuli. Tikman na rin natin. Tikman mo na lang. Kung hindi mo magustuhan, ilagay mo doon. Ay, pakiramdam ko magugusto ako na eh. Mahilig ako sa mga kakanin. Amuyin ko muna. Medyo may amoy nga po siya na yan, no? Maamoy mo yung pagkabugok niya. Hindi masarap yan pag walang amoy. Oo. Sige, tikman ko po. Masarap nga. Sarap po na eh. Inuulam sa kanin, pinupulutan sa Pwede rin siyang iulam. Tsaka pinupulutan sa ala. Iba po yung lasa niya, no? Kung ikukumpara po natin sa mga karaniwang bibingka. Maalat na maasim, maanghang din onte. Na hindi ba ako sakit ng tiyan dito? Naman. Hindi nga kaya? Ayan mga kapatid, lumipas na ang 24 hours o mahigit isang buong araw at okay naman ang pakiramdam ko, hindi naman sumakit ang tiyan ko. Pag-uwi ko pa nga, sinubukan ko na agad iulam sa kanin gaya ng suggestion ni Lola Mercy at ng ilan niyang suke at bagay nga, masarap din siya sa kanin. Pero syempre, para sa mga sensitibo ang tiyan, mag-ingat pa rin. Maaaring bisitahin si Nanay Mercy sa public market ng Santa Cruz mula 2:30 p.m. Madalas daw maubos ang kanyang paninda sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras. Kaya agahan nyo na ang punta. Hindi ko sa akin ng bibingkang itlog. Napakasarap ng aking tinda. Ito'y habang nabaho, lalong nasarap.